Basta ako, mahal na mahal ko si Rico. Ewan ko sa'yo. Hindi ko alam kung bakit nagtitiis ka pa dyan sa lalaking yan eh. Ayan, ikaw na naman kontrabida sa love life ko. Tuwing nagkakajowa ako, lagi ako ang may problema. Ikaw yata malas sa pakikipagrelasyon ko. Ako pa sinisi. Eh ako nga tong takbuhan mo kapag umiiyak ka na eh. Oo na, oo na. Magtatatlong taon na kami ni Rico. Pero habang tumatagal, parang nawawala na siya ng paki sa akin. Bakit ganun, Nessa? Uy, naan mo nga boses mo. Lahat nakatingin sa'yo. Wala akong pakialam. Tignan mo, magkaaway kami ngayon pero wala man lang kahit isang text. Hindi niya na ako mahal, Nessa. Hindi naman siguro, Carol. Teka, ayusin mo nga yung sarili mo. Bakit ba ako? Diyos ko, hindi. Ika nga. Mabaho pa hining ako? On a daily basis, hindi. Pero ngayon, amoy alak talaga bibig mo eh. Amoy anak? Kiss mo ako? Kiss mo ako? Ay, naku. Breath check. Tumigil ka nga. Hindi ako si Rico. Ano bang dapat kong gawin? Magpa-sexy ba ako? Mag-makeover? Hindi ka dapat nag-iisip ng ganyan. Wala kang dapat baguhin sa itsura mo. Okay ka. Sa totoo lang, hindi ka... Uy! Yak! Carol! Sa daan pa talaga! Nakakahiya ka! Lalo lang tayo tuloy pinagtitinginan. Sorry, hindi ko na napigilan. Naku, halika na nga. Tumayo ka dyan. Baka mag-viral ka pa mamaya. Lasing girl on the loose. Ayos ka na ba? Oo, okay na. Gusto mo pa ng mami? Hindi na. Naimasmasa na ako. Ay, naku. Next time, Nessa, huwag mo na akong hayaang uminom ng ganun karami. Excuse me? Ako pa may kasalanan ah. Sabi mo, konti lang iinumin mo. Tapos ano? Nakijoin ka pa sa kabilang table. Nakakahiya tuloy. Oh, edi nahiya ka ngayon. Oh, ano na naman bang drama nyo ni Rico ha? Nag-away kami kasi spoiler daw ako. Kasi kinuwento ko sa kanya yung story ng movie na hindi pa niya napapanood. Ha? Yun lang? Oo! Nasa mall kami kumakain. Hindi ko naman alam na hindi pa niya napapanood. 2020 pa yun eh. Na-spoil ko lang, nagalit. Nag-walk out. Ako pa nagbayad ng lahat ng in-order namin. Grabe. Dahil lang doon? Kasalanan ko rin naman. Ang daldal ko kasi. Ayan na naman. Sinisisi mo sarili mo. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagme-message. Ay naku, lagi na lang ganyan si Rico sa'yo. Pero kapag siya ang nagkamali, mabilis mo siyang pinapatawad. Kinukonsinti mo din kasi. Kasi, hindi ako marunong magtanim ng sama ng loob. Baka pag nagtampo ko ng matagal, hindi na ako suyuin. Doon mo malalaman kung mahal ka talaga ng isang tao. Basta ako, mahal na mahal ko si Rico. Ewan ko sa'yo. Hindi ko alam kung bakit nagtitiis ka pa dyan sa lalaking yan eh. Ayan, ikaw na naman kontrabida sa love life ko. Tuwing nagkakajowa ako, lagi ako ang may problema. Ikaw yata malas sa pakikipagrelasyon ko. Ako pa sinisi. Eh ako nga tong takbuhan mo kapag umiiyak ka na eh. Oo na, oo na. Thank you ha. Buti na lang nandyan ka palagi. Paano na lang kung wala ka? Siguro nabaliw na ako. Kung di ka lang malakas sa akin, matagal na kitang pinabayaan. Buti na lang wala ka pang jowa, no? Kung meron na, baka huyo na din ako sa'yo. Ay, oo nga. Pasalamat ka na lang talaga. Dear love, oo, wala pa akong nagiging jowa dahil may isang tao na matagal ko nang iniingatan sa puso ko. Si Carol. Pero wala siyang kaide-ideya. Siguro, ito rin ang dahilan kung bakit hindi ko kayang buksan ang sarili ko sa iba. Dahil sa kanya. Matagal na kaming magkaibigan.
Hindi ko na namalaya na unti-unti na pala akong nahulog. Lalo na sa tuwing lumalapit siya sa akin kapag may dinadalang problema. Imbis na mainis, mas lalo ko siyang nakikilala. Mas lalo kong nararamdaman ng pagnanais na alagaan siya. Ngunit hanggang dito na lang ang kaya kong ipakita. Dahil alam kong hanggang pagkakaibigan lang ang tingin niya sa akin. At ayokong masira ang anumang bagay na meron kami ngayon. Kaya sapat na sa akin na makita siyang masaya. Kahit sa piling pa ng iba. Pero tao lang ako. Hindi ko maiwasang mainis. Lalo na kapag nakikita ko siyang nasasaktan. Hindi na nga ako ang dahilan ng kanyang mga ngiti. Ako pa ang nagiging saksi sa kanyang pagluha. OMG! Ang ganda ng movie. Parang gusto ko ulit panoorin. Carol, Yes? aminin mo nga sa akin, bakit bigla mo akong niyaya manood ng sine? Ano nga aminin? Gusto ko lang panoorin to. With you! With me? Naka-ready na yung ticket tapos 30 minutes before the show ka lang tumawag? Surprise? Carol, ang tagal na nating magkaibigan. Kilalang kilala na kita. Ngayon ka pa ba magsisinungaling sa akin? Oo na. Si Rico kasi. Bad trip na naman. Si Rico pala. Oh, ano na namang pinuputok ng butsi ng boyfriend mo? Ewan ko ba? Nasabi wala raw siya sa mood. Hindi ko alam kung bakit. Baka plano naman tong date na to. Sagot mo pa sana lahat. Oo. Ano ka ba naman, Carol? Nung nagpaulan ng katangahan, parang sinalo mo lahat. Hoy ha! Pambawi ko sana dun sa pagsaspoil ko ng movie. Ayaw niya naman. Kaya ikaw na lang sinama ko. Oh, tapos, ikaw na naman ang susuyo dun sa mokong na yon. Ano pa nga ba? May choice ba ako? Kapag hindi ako nag-effort, mas lalo kaming hindi magkakaayos. Ano namang mawawala sa'yo kung hindi kayo magkakaayos? Hayaan mo na. Nag-enjoy ka naman sa movie date natin, di ba? Oo, nag-enjoy ako. Pero, sana next time, magkita tayo hindi dahil may problema ka, kundi dahil masaya ka. Hayaan mo na. Umaasa pa rin ako na magbabago si Rico. Kailangan lang ng time. Magmamature din siya. Ang dapat dyan, tinuturuan ng leksyon. Nessa, alam mo bang totoong definisyon ng pagmamahal? Yun yung may malawak na pangunawa. Tanggapin mo ang partner mo kahit anong ugali niya. Handa kang mag-adjust para sa kanya. Ganun ang pagmamahal. Walang sumbatan. Walang hintayan ng kapalit. Ikaw kasi hindi mo pa nararanasan. No offense, Nessa, pero maiintindihan mo rin ako kapag dumating na ang the one mo. Yun ang akala ni Carol. Pero ako, alam ko, higit sa mga salita, ang tunay na definisyon ng pagmamahal. Alam ko ang ibig sabihin ng paghihintay, ang magtiis, ang magpakumbaba, ang manatili hanggang sa dumating ang araw na matutunan niyang makita ang tunay niyang halaga. Alam kong bigat ng salitang pangunawa dahil araw-araw yun ang pinipili ko. Ang unawain siya. Buong puso ko siyang tinatanggap kahit sa bawat pagkakataong nakikita kong buong-buo niyang ibinibigay ang sarili kay Rico. Kahit pa paulit-ulit niyang pinapatawad ang isang taong hindi naman karapat-dapat. Kaya nung sinabi ni Carol ang sarili niyang definisyon ng pagmamahal, doon ako nalinawan. Oo, mahal ko na siya sa kabila ng lahat at marahil dahil na rin sa lahat. Carol, sigurado ka ba na dito mo gustong pag-usapan? Oo naman! Bakit ba kasi? Ay nako, lasing ka na naman. Hindi na kita maintindihan. Lahat naman ginawa ko, Nessa. Pero iniwan pa rin ako ni Rico. Siguro may iba na siya. Kailangan kong malaman. Tulungan mo kung alamin ng totoo. Carol, hindi magandang ideya yan. Huwag kang magdesisyon ng nakainom ka. Kasi naman,
Wala man lang malinaw na dahilan. Hindi ko matanggap, Tessa! Kung ayaw na ni Rico, wag mo nang ipilit ang sarili mo. Bakit nga? Hindi ko alam, Carol. Wala sa akin ang sagot. Pero may mga tanong talaga na kahit kailan, hindi mo na malalaman ang kasagutan. Bakit ba ako? Hindi nga. Bad blood ba ako? Hindi rin. Namoy alak ka lang. Kiss mo ako. Carol, ang kulit mo naman. Uy, Ayan. Bad blood ba ako? hindi nga. Okay. Isa pa. Yung mas matagal. Carol, Hmm. Dear Love, pagkatapos ng halik na yon, tila tumigil ang mundo. Parang ako lang at si Carol ang natira. Ngunit kasabay nun ang bigat ng tanong. Gusto rin ba niya ako? O isang saglit, isang sandaling nilunod ng alak at lungkot. Sa loob-loob ko, alam kong hindi totoo. Mahina siya nun. At ako lang ang nakikita niyang pwedeng kapitan. Pwede sanang yun ang simula ng matagal ko nang pinapangarap. Pero hindi ko sinamantala. Mas nangingibabaw ang sakit na pasan niya kaysa sa alinmang damdaming meron ako. Kaya kahit gaano ko siya kamahal, pinili kong lumayo. Alam kong mali ang nangyari. Kahit isang halik lang. Hindi ko pa rin dapat hinayaan. Pero nadala ako ng bugso ng damdamin. Mula nun, nangako ako sa sarili ko. Mas pipiliin kong alagaan siya bilang kaibigan. Kahit na masakit. Kahit malayo. Sapagkat ang tunay na pagmamahal, marunong magpigil. At marunong magparaya. May message galing kay Nessa. Haba naman. Carol. Alam kong hindi mo magugustuhan ang gagawin kong ito. Pero kailangan kong lumayo. Hindi ko kayang ipagwalang bahala ang halik na nangyari sa atin. Para sa'yo, baka wala lang yun, pero para sa akin, naging pag-asa yun. Pag-asa na baka kaya mo rin akong mahalin tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Pero alam kong mali. Mahina ka nung gabing yun. Sugatan. At hindi tamang isipin kung totoo ang lahat. Kaya bago pa lumala, pinili kong dumistaan siya. Para makapag-heal ka mula sa sakit na iniwan ni Rico. Para hindi na rin ako makadagdag sa bigat ng puso mo. Kailangan ko ring mag-isip dahil hindi na biro itong nararamdaman ko. Ayokong masaktan at higit sa lahat, ayokong makasakit. Hanggang sa muli. Carol. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Grabe, nakakakilig naman to. Ah. Aminin. Aminin. At ayan ang nakakakilig nating kwento ngayong Feel Good Tuesday.
na pinamagatang lihim. Kwento yan ni Carol at saka ni Nessa. Ayan, ha? Yung ating mga kabagang, diba? So, grabe. Alam mo, habang pinapakinggan ko talaga siya, sobra yung kilig ko. As in, hindi ko maitago. Di ba? Alam niyo, may mga... ewan ko lang, or baka sadyang nakaka-relate lang talaga ako, or for sure maraming mga nakaka-relate sa mga ganitong eksena, di ba? Yung tipong mas gusto nilang mapanatili yung pagkakaibigan nila kaysa maging magkarelasyon sila, kasi iniisip nila na baka kung sakaling maging magkarelasyon tapos nagkaroon ng problema in between, malayo lang siya o mawala yung taong gusto mo. Kaya yung iba mas pinamanatili na gawing lihim yung pagtingin sa kanilang kaibigan, ganyan. Na sa kaibigan, wala namang mali siya lahat ng mga bagay-bagay, pero sa kanya may mali siya, diba? Nako, parang true to life. Charot. Hindi, may mga ganyan talaga. Aminin natin, 'di ba? Yung tipong konting konting kibot, kilos, pakita ng maganda sa iyo ng taong gusto mo, feeling mo yung pagmamahal daw ay pagpaparaya at paghihintay sa takdang panahon, hindi ba? Grabe naman din kasi itong si Carol. Hinalikan ba naman itong si Nessa? Sinong hindi magkakaroon ng mali siya? Di ba? Ikaw, may gusto ka sa sinalikan ka ng taong may gusto sa'yo? O, di ba? Parang buong universe nag-align talaga. Nag-twinkle-twinkle lahat na mga bituin sa langit, 'di ba? Ang sarap kaya ng pakiramdam na 'yon. Tapos bigla kang malilito sa sarili mo. Wait lang. Ano ba 'to? Bakit niya ba 'to ginawa? Bakit laging kang may mga ganong tanong? Bakit niya ito laging ginagawa sa akin? Meron na rin ba siyang pagtingin? O baka lang sadyang dala lang niya ng kalasingan niya, o sadyang baka mabait lang talaga siya, 'di ba? Yung mga pinapakita niya is parehas lang sa ibang tao din. Ikaw lang yung tipong nag-a-assume na baka meron tayong something at baka may chance tayo, hindi ba? Ay! Nakakalorka. But anyway, so alam mo ako yan marami akong mga ganyan. Sarap. Pero meron akong one time na talagang nilakasan ko yung loob ko. Gusto ko talaga siya. So, sinabi ko. Pero siya rin naman yung nagpaintindi sa akin that time na, alam mo, kung sakaling magiging tayo man, at kung may mangyari in between na, alam mo yun, away or whatsoever, meron din siyang tendency kapag XX na, ibig sabihin no communications after, ganun. So, sabi niya, I think we could just be a friend, ganyan. And done deal, naging ganun na lang kami hanggang nawala na rin yung nararamdaman ko sa kanya. Yung tipong wala, naging solely friendship na lang din. Ganun siya. At up until now, magkaibigan pa rin kami, diba? Hindi man kami ganun palagi nag-uusap. Hindi tulad ng dati na talaga, syempre, gusto mo yung tao, talagang ini-effortan mo kahit wala ka ng topic, diba? Gagawa ka ng paraan para lang magka-topic at magkaroon kayo ng usapan, hindi ba? So, ganon. Ngayon, hindi, very, very seldom na lang. Pero, once we talk, parang kahapon lang kami huling nagkita, parang mga ganong eksena. And I think I appreciate it so much because he stay with me up until now. Diba? Taray! Okay, shout out ulit tayo, baka hindi narinig ng mga taga Aqua Grace Baltan. Ayan, si Daisy, si Jed, si Kuya Von, si Herson, ayan, at ang kanilang boss na si Kuya Dong at Ate Neng, ayan ha. Maraming salamat. Alam niyo, lagi pag napapadaan ako dyan, lagi kong nakapapakinggan or naririnig yung Love Radio. At maraming salamat.
ayan, pwede niyo po akong tawagin. Tapos nun, pwede niyo po ba akong dalhan ng tubig sa bahay ko? Charot. Ang layo. Diyan lang naman ako sa bungkag. Baka lang naman. Charot. O, tuloy natin ang ating kwentuhan sa Love Radio Palawan Facebook page o sa aking Love Radio, sa aking Facebook page, Mama Morana. Samantalang magkita-kita ulit tayo bukas sa panibagong kwento ng Dear Love. Kaya make sure dyan ka lang. Ayan! Ay, ang fresh natin today. Yung hahabul-habulin ka. Chares! Chares, ayan. Magandang morning sa lahat ng mga kabisyo nating nakatutok ngayon dito sa ating Facebook Live, Love Radio Palawan. And of course, sa aking Facebook page, Mama Morena, na pwede nyo rin pong i-follow ha, kung gusto nyo lang naman. Walang pilitan pero i-follow nyo. Charot. Charing lang. Diba? But anyway, kabisyo, so yan, in fairness na kinilig ako sa storya. Siguro dahil medyo relatable kasi LGBT din kasi siya eh. So, shibuli bam-bam itong sinasabi. Diba? Talagang, I guess, at first talagang solely friendship lang yung kanyang intention. Pero syempre, siguro dahil nga lagi silang magkasama at all times, nasasabihan ng problema, nakikita yung mga issues, ganyan, at ikaw yung nagiging comfort ng kaibigan mo. Kaya medyo parang, lumalapit na rin yung puso mo. Parang hindi na kaibigan yung tingin mo, kundi parang na siya, parang gusto mo na siya, may something ka na sa kanya. Kaya naman, yung tipong kahit wala lang dun sa kaibigan mo yung mga ginagawa niya para sa inyong dalawa as a friend, nabibigyan mo ng mali siya. Hindi ba? Ganun naman yun eh. Yung tipong nabigyan ka lang ng kunwari diba, o kaya nag-message siya, ganyan, unexpected, na parang kung dati-rati ikaw lang lagi nagme-message sa kanya, tapos bigla siyang nag-message unexpectedly, tapos medyo paswitam, ganyan. Eh syempre, bigla ka na lang mag-iisip, diba? Na, ay, wait lang, baka naman. Wait lang, kalma lang. Huwag akong kikiligin. Ganon, diba? Charot. Diba? So, basically, yung mga ganyan, may meaning talaga yan. Lalo pa yung pag hinalikan ka, diba? Or kaya biglang, parang may nangyari na lang sa inyo. Parang, ano to? Ba't niya ginawa to? Tama ba yan? Gusto niya na ba ako? Or what not? Hindi ba? So, mas lalong magte-trigger yung pag-iisip mo na, ay, baka gusto niya ako. Or baka, eto na lalo yung maging, punto ng kanyang buhay na sure na siya na gusto kita, mahal, kakaiba yung halik. Hindi siya halik na parang halik lang na wala lang, pero halik siya na meron ng mali siya. Hindi ba? May mga ganun eh. Ako I kiss a friend na may mga guy ako na nakikiss ng wala lang. Hindi ba? Yung smack lang, ganun. Pero wala siyang mali siya. But then, kung may gusto ko kadis sa tao at kinis mo, smack, yun, baka may mali siya yun, ayun, magkaroon ng something yun sa'yo, diba? Ako ganun ako kapag feeling ko naman super friendship ko na at feeling ko naman hanggang dun lang yung level ng namin. Oo, nakikipag-kiss naman ako. Pero hindi yung super torrid, smack lang, ganun lang. And yun yung tipong wala lang sa amin. Hindi ba? Ganun yun.
Kasi wala naman akong mali siya. Pero kapag nagkaroon na ako ng mali siya doon, kung nari gusto ko yun, may tao akong gusto na ma-kiss, ganyan, yun, may mali siya. Alam, ako madali lang naman ako malaman nyo kung gusto ko talaga yung tao, oo. Eto, meron na akong recent. Ay! Recent! Grabe! May recent tayo na wala lang naman. Parang it was just introduced. It was just introduced to me. Well, he's young pa. Bata bagets pa. Because I will not get your contact Facebook account kung alam mo yun, wala lang. Pero for some reason, by the time that we are talking, wala lang. Parang I'm comfortable at parang okay ka naman. Feeling ko maayos ka namang makisama. Ayun. So, ayun. And then, naghanap ako ng ways para lang ma-message yung taong iyon. As in, super ways talaga ako kung paano ko gagawin siya. Tapos, ayun, consistent message, ganyan. Nagre-reply naman, ayokong kiligin, pero for sure, wala lang naman din sa kanya yun. For sure naman kasi yung mga message ko is just like, you know, pero for sure, baka naman nahalata niya. Kaya, I don't know. Hindi ko rin alam kung sobrang okay ba siya or what not. Pero parang carry naman. Pero feeling ko baka hindi to the extent na ganun. Kasi nalaman niya kasi yung edad ko eh. So yun. Pero siguro kung hindi, baka chances are gano'n. Tsareng! Yan na naman tayo, kinikilig na naman tayo. At alam nyo, masarap naman talagang kiligin at ma-in love. Aminin naman natin yan. Na parang iba yung hormones na meron kapag in love ka. Diba? May kakaibang glow kang nangyayari sa katawan mo. Ganon. Diba? At of course, kapag niloloko ka at saka nasa medyo yung sitwasyon ng love life mo hindi maganda, nagre-reflect din siya sa katawan, yung tipong nagiging haggard ka. Pag nagiging haggard ka na, hindi na healthy ang ganyang relasyon, hiwalayan mo na, ganun yun. Charot. Diba? Aminin nyo. Pag in love ka, kakaiba yung glow mo, para kang nadidiligan everyday, ganon. Ganon siya. Kaya naman sa mga kabisyo natin na LGBTQ na kinikilig-kilig dyan, ganyan. Edi go lang, walang masama dyan. And ayos lang yan, gano'n. Sa mga single, it's ano ngayon it's 11/11, it's a single day today. So, gano'n. So, kung single ka pa, lumandi ka na para meron tayong magpapainis sa Pasko. Charot! Charot. Okay lang naman, no, na single ka sa Pasko para walang additional na na reregaluhan. Chareng lang. Ay nako, but anyway, kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating Facebook Live. Ayan, dito sa Love Radio Palawan at sa aking Facebook page, Mama Morena. And ayan, kwentuhan ulit tayo bukas sa panibagong storya ng Dear Love. And for sure, gustong-gusto nating yan, diba? Gawin yung bisyo every day, from Monday to Friday, yung kwento ng Dear Love. O siya, see you again tomorrow. Muli ako ang nag-iisang Mama Harot na pwede mong mamahalin, Mama Morena. Bye!